the Senate. You will agree with me na sa 2028, Sara Duterte ka. First time niya na naiiwan si Rowena Gonzon na Sara Duterte ako sa 2028. Anong Sara Duterte ko? Kaya sure ko na kung si Sara Duterte mo daw, mapreso mo yun sila. Martin Luther! Iba Priso! Si Martin Luther! Iba Priso! Si Martin Luther! Iba Priso! That's why nagsara ako. At nakita ko, abogada, Iloy, Ubin, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Yes! Lintik ang karakter. Tumutot ko ba? Dapat bakal. Is down. Foreign direct investments, down. Crash. Illiteracy is up. Kaya si Bongbong dito, speaker pa doon sa UN Commission on Women, nagatuloy ang sipon. Di puta! Di puta din mga Marcos. Ang importante sa kanan na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon si Sara Duterte. Si Sara Duterte ang tunay na oposisyon. Kasi siya lang ang nagsasalita kontra kay Marcos na pinapalisahin niya, pinakulong niya yung mga magnanakagan. Kaya mananakot si Sara Duterte dahil kayo hindi kayo sumisigaw na ipakulong na si Bibel. Grabe na niya, lumbog na ekonomiya, grabe na illiteracy, kailangan talaga mag-reforma. And the only way makareforma ka sa gobyerno is kailangan matalo ang BBM gang at si Sara Duterte ang presidente. And I told Kitty Duterte, whom I met a few days ago, na the turning point sa akin, although I was just, neutral, independent observer because I was a commissioner, but many of you do not know that the case of Rodrigo Duterte's disqualification was ruffled to me. So I called my father and I said, they're disqualifying him because his certificate of candidacy being substituted is wrong. God bless his soul. Ano ba naman yung music din yun na yung bubobo ng mga tao niya na ang certificate of candidacy niya for mayor. And my father said, you have to interpret that liberally because you have to respect the choice of the people. And so, I wrote the decision in a hotel, free from any political influence. As you know, I was appointed there because of my supporters from the Liberal Party. Tatay ko, liberal yun. And to his credit, Marco has never called me. And I decided that I called the two other commissioners. This is my decision. What is yours? Are you joining me? We had a unanimous decision na ang error sa certificate of candidacy ni Dino na nakalagay mayor was really intended for president. Why? Because he filed it in the Comelec Central Office. He did not file it in the election officer of Pasay. Therefore, was he qualified to be candidate for president, this Dino? Yes, the answer is yes. And therefore, is Mayor Duterte qualified to substitute for candidate of president of Dino? Yes. And we use the principle of law that nowadays law students cannot even pronounce. Lacuna legis. There is a gap in the law.
There's a gap in the law, therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Pakpak dahil mo, matay. Kuski ang pakpak para malunggan. So, hindi ako digong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko nga alam ano ba yung mga DDS na yun. Nag-Lenny din ako because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Di ba lang? Dahil si Lenny nagdaga tungkol kay Marroa sa Agdes na eleksyon. That is why. Nakita ko man ba yung mga nangyayama ng prinsipyo. Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, ako naman hindi kandidato for senator, may makasakat dito siya mga rally. Ingon dyan ko nga, CBBM, adik! Banga! Gusto niya ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan. Kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-DBM talaga ako. Kaya dinisqualify ko siya dun sa Comelec bago ako nag-retire. Kaya nung nanalo ako sa P3PWD Party, hindi talaga ako pinakapo ni Cambanostos. Pero karon, vengeance is mine. Kanya ang akong campaign speech na rin na niyo, yung tubag-tubag ko ha? Si Martin Luther ipapriso. Oy, pagkalinte, practice. Si Martin Luther Ipapriso! Si Martin Luther Ipapriso! Si Martin Luther Ipapriso! That's why nagsara ako. Ay nakita ko, abogada, Iloy, ubring, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Yes! Lintik ang karakter. Tautot ko ba? Dapat ang baban. Ako yan, gusto ko yan ang may napag-hiro ko sa mga, pero wala man sila witness. Kahit sa mayor ko, pusing din, pusing din. Hasta karon. Target shooting na lang, may tigulang mo naman. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon si Sara Duterte. Hindi lang ka ng mga kanang ka-pretend niya kasi lang may oposisyon na daladala sila Santo Niño de Cebu sa Isaya. Risa Hontiveros! Kaloy! Ilang Santo Niño, ilang dagal itong ihulaman ba? Pinapaliw na ako na atong mga Santo Niño, kanang mga salunod-lunod pag ito mga Santo Niño. Yes, Kung ay ipatulog ni mo simbahan. Yes. Kung ay gidatikir ni mo kanang iyang fiesta. Di ba? Kapag magkay ka. Kinsa. Sweet man yun. Ang kandidato ni Lamas. Gilamas ng Mayo. Si Luke Espiritu na taga-Bacolod na nipis, ngayon siya recently. Si Sara Duterte ang tunay na oposisyon. Kasi siya lang ang nagsasalita kontra kay Marcos na pinapalisahin niya, pinakulong niya yung mga magnanakaw niya. Kaya mananakot si Sara Duterte dahil kayo hindi kayo sumisigaw na ipakulong niyo si BBM. Yan ha? Oo. Istikawin yan ni Luke Espiritu ha? Kung naiabilib ko ni mga ilonggunin, hindi suicide kami ha? Sino Espiritu na yan nagsiling? Okay, wala na yan nagsiling si Attorney Onsani. Jim Paras. Si Espiritu na yan nagsiling sila. Oh. So, maghihata sila dapat
Kasi takusan na, di ba ang mga lemtes, mga Ginuwi na mga ka. Nalubot, Ha? magkuha og kwenta ng powerball. ang kabayan, sumama kay Lini. Ang akbayan, sumama kay Lini. Yung akbayan at makabayan, isa lang sila noon. Nag-away, magkamatayan man sila. So dito, ang mga ang kapagawa pa dun sa akbayan, o na, kontra kayo na sila. During EDSA, wala na sila. During snap election, wala na sila. Snap election, dito si Digong. Pag si Nanay Sonia yung may leader dito sa Davao. Wala na sila. Because the left wanted a revolution. They did not want an election. Nga nung Sara Duterte ko, kay sure ko, na kung si Sara Duterte mo daw, mapreso mo yun sila. Yes! Ano basta karong ilang nakabulan, walong nakabulan, pag sa nakatuay, wala kaning mga kasuhan si Martin Luther King Romualdez. Kung sa Manisia, ano ni nga bertud kung sa mga taga-Ilong ko, mga gulang pa? Ano nga bertud? Bertud! Ano nga magic? Ano nga power ni? Na hindi ini siya madutlan. Kaya kaamo siya manitaw, kaya padala siya ka. Kaamo manita. Depoter. Pangawat ka rin yan, hindi niya nauglaho. Depoter. So, una niya ang pangawat niya, ay, guilty na kayo sila kung makapag-present sila. Karoon niya. Si Bongbong, 25 billion, 25% sa 100 billion. Sino ang nagsabi niya? Si Sabi ko. At hindi sumasagot si Secretary Kamandaman. Hindi siya sumasagot at nagdadinanay na ang maputol na yung ugat niya ba? Di ba kung niya totoo, parang sisigaw talaga ako, maputol niya ugat ko ba? Hindi ka na tinola, hindi ka na tinola. Kano hindi maging sila mo o kwan? Ay, nagtago na sila kay asuhan sila. Sama ni? Kung sama ni kasing administration, dinamag man ni. Claro. Economy is down. Foreign direct investments down. Crash na. Illiteracy is up. Kanya si Bongbong dito, speaker pa dun sa UN Commission on Women, nagatuloy yan si Bongbong. Yan na, pag ganyan niya, ano siyang baba. Presidente. Kung tatay ko, makita niya ang presidente ng ating kagawin ng tabong sa Pilipinas, maambag sa iyo, di puta! Puta. Di puta din mga Marcos. Yung sila, ito hindi pa kamahal ka nila, ngayon lang kampay na ng driver. Oh, sus na. I just ate live for breakfast. Binasnak ni water ni. Ang ila, ginahadlukan. Nakita nga por Sara Duterte na magtalaw sila. Alam niyo ang talaw? Yeah. Na magduduwag kayo. Kaya kailangan piliin niyo ang words niyo sa social media. Kasi hindi naman kayo aware na Godson, baka habla nila kayo. Kagaya ni John Nabili, sino na namin ipag-preso si John? John, magrali tayo. Hindi ka na. Yung handbag mo nandiyan na yung makeup mo. Preso ka mo namin. Sila hindi lang tagapiyansa. Sa English na tagapiyansa. Pero hindi tayo dapat magduwag. Kasi oposisyon tayo eh. Intensin sila. Di ba? Dapat ang attitude yung sa kampanya nito. Kailangan manalo tayo dito. At huwag kayong maniniwala na panalo na tayo. Kasi kung naniniwala na panalo ka na, hindi ka nag-iisip. Dapat tingnan mo kayo ng lecture ni Bro Palutinia. Hindi pa tayo panalo. And the only way na nanalo tayo is kailangan pugihan kay Ka. Pugihan kay Ka. Remember, na ang young people, 60% of the votes, no? Yes! Hindi Junior, kung ayaw yung kalipot, kapag when you do community work, do not forget the sectors. Ang mga bayot. Ang kalipot ng mga bayot,
teachers, ang mga tumboy, ang mga trans, ang mga, Mga nagsakay sa rainbow attorney. farmers, mga ganun ba? Remember, the target votes is 60% is 40 years old and below. Okay? So, tama yung sinabi kanina ni Ed, na huwag kayong maging exclusive ba? Na, ay, di ba na siya DBS? So, una, di ba na siya kuwan? Di ko. Lagi na. Eh, kinala magdugang lang. Na ikaw, hindi naman ka pwede makadugang. Maski inanin ng kakadakot, hindi naman ka pwede tiharon. Kinala mga ligo ka. Di ba lang? O, ito sila ninyo. Si Rued ang buwan sa gani, nagsara na karon. O, pingin sila, akin, DBS mo na. Ako'y labog ninyo ang sa inyong itawag na ako, pero remember, I and my family were anti-Marcelo, anti-Marcos ever since I was 12 years old. Kung saan ang Marcos, consistent kami, hindi talaga nag-aaway talaga kami dyan sa politika. Talagang to think na laki ng risk namin of confiscation ng aming properties nung time na yun yung Cory versus Ferdinand Marcos. Ginawa pa rin namin. Kasi that was the right thing to do. So, kailangan mga higala, kung na-convince na sa ato mga kaingon, o mga amiga, make sure na ang issues dadon natin. Karin yung gira karon sa Iran versus Israel na sinabi ni Pope Barsaga. Ano yung epekto niyan sa ating mga OFW? Kahapon sa airport, may interview ako. Sabi niya, survivor ako ng Dubai attorney. Ay, nakauwi ka, salamat. So, oo niya, di ba dahil ang Gcash ni BBM? Hindi naman siya ang ikaw, siya mabayad sa imong ticket. Siya, oy! So, i-check na po, kaya hindi naman siya padala na niya Gcash. Sabi lang ni BBM, padala sila ng aeroplano? Wala naman. Padala sila ng pablite? Wala naman. Ito, ang Marcos Gang Administration, wala yun siya balagtyagon, wala tayong pusuon para sa mga tao. Amo na nga kamo, you carry the message of Sara Duterte. You carry the message of Sara Duterte that she has a heart for the poor. Because, remember, more than 50% of Filipinos are poor and hungry. So, hindi lang yung politika ang aton. Remember always to add that. Grabe na niya, blugbog na ekonomiya, grabe na mga illiteracy, grabe na. Kailangan talaga magreforma. And the only way makareforma ka sa gobyerno is kailangan matalo ang BBM gang at si Sara Duterte ang presidente. So, abangan natin siya with all our might. Pero remember, be smart, win friends, help your neighbors. May puntag, daghang salamat kayo sa inyo. Attorney Gonzalo, kagiyon na ni kayo, attorney. Ma'am, Rowena, balik sa Stoma. Alam mo ba na may bagong meaning ang DDS? Sa Do we not want soul supporters? We thank you sa support mo kay Sara Duterte. yung ilang mag-iwan niya. Kaya karon, since kami diri sa Sibolayan sa Duterte, huwag yun ang paralel ni Sara kung umabot 2028, in behalf nilang tanan, we will endorse you